Ayan po, dahil po dito sa video ito, nakakadismaya lang po dahil meron po tayong mga kabataan na ginagawa talaga ng hindi nararapat. Gawa na rin siguro sa nakikita nila sa social media na ginawa nilang siyempre, yung pag-raid nila sa KOJC siguro napanood nila yon na illegal po. Marami pong butas at mga due process na pag-aresto nila kay Kibuloy, siguro kaya nakita nila ng mga kabataang ito. Pero itong bata na 'to, bagay hindi naman natin masasabing bata 'to. May sariling pag-iisip na 'to. Pero anong ginawa niya? Ginawa niya, sinira niya lang naman ang poster ni Apollo Kibuloy. Kaya yan po ang nangyari. Pero may sariling pag-iisip naman na itong batang 'to, eh. Kaya lang talaga hindi niya ba alam na mali ang ginagawa niya? Hindi ba siya napapangaralan ng kanyang mga magulang? Ipinost niya pa, kitang-kita pa sa mukha niya. Kitang-kita pa ang mukha niya. Pero sa mga kamag-anak niya, hindi ba napanood 'to ng mga kamag-anak niya? Hindi ba napanood ito ng mga magulang niya na sa tutuusin, eh, bawal ito. Bawal ito sa Comelec. Kaya eto po, tingnan natin kung ano ang magiging attitude ng batang ito kung bakit mali ang ginawa niya. Kaya eto po, panoorin po natin. Wala, pwede ba yan? Gago. Go! Wala, pwede ba yan? Gago. Ayan po, panoorin po natin. Ayan po. Naku, Wala, pwede ba yan? yan po. Poster ni Kibuloy. Ayan po, sinisira. Go! Wala, pwede ba yan? Gago. Grabe, no? Grabe, no? Yung batang sumira ng poster, parang nakatawa pa siya pero yung mukha niya parang aanga-anga pa, no? Parang wala pang kalam-alam sa mga nangyayari. Parang wala pang alam na mali yung ginagawa niya. Grabe, no? Pero ito po, basahin po natin kung ano bang pwedeng mangyari kapag hinabol siya ng Comelec. Invasion. Ito po, ang, eto, yan. Dito kasi sa Comelec sa mga naninira ng campaign poster ng ibang kandidato, dapat arestuin niya. Kitang-kita sa video, nakuha ng isang netizen ang paglalagay ng campaign poster para sa isang party list sa bahagi ng Cagayan Province. Ito, ewan ko sa party list ng batang to. Pero ito yung mga pinagbabasihan na pwedeng mangyari kapag ikaw ay naninira ng poster. Pero yan ay pagkatapos nitong sirain. Oh, di ba? Sinira niya, di ba? Pero yan ay pagkatapos nitong sirain at tanggalin ang campaign poster ni senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy. Ang mga ganitong gawain hindi katanggap-tanggap para sa Comelec on Election Comelec. At dapat daw sa kanila ay agad na inaresto. Dapat pala inaresto on the spot nung makita na naninira. Kaso, syempre, titingin-tingin pa yung mga yan eh. Parang ginawa niya ni on the spot, kung may nakakita. Kung may nakakita ng mga barangay, yan. Barangay Tanod, on the spot. Kaso,
tumingin-tingin muna sa paligid yung bata. Sa palagay ko, hindi na bata to eh. May tamang pag-iisip na to eh. May titingin-tingin muna kung mayroong mga tao bago nila siguro sinira. Dapat talaga yan, pinairesto agad on the spot, saad ni Attorney George Garcia, Chairperson of COMELEC. Di ba dapat inaresto rin niya? Yan, pwede pong maaresto pala ang mangyayari ng ginagawa ng batang yan. Pero eto, basahin po natin ang sinabi ng ilang mga netizen. Ito. Eto muna. Hindi. Media image. Eto. Mga bangag, pangatawa sa moron. Nakatawa pa, kaya ngayon baka sa makalawa, iyak kayo. Nako, boy, iyak kayo, sure yan. Kawawa naman niya, siya, bugok walang pinag-aral. Iyak na oy, ha ha ha. At eto pa ho. Aha, what's funny? Baka iyak ka sa ginawa mo. Whoops, meron nagsabi, ikalat ang video, please. Ipadakop ng bayon. Salitang dabaw yung tata ko eh. Ayan. Ito na po. Dali lang. Ayun, ito. May video pa po tungkol sa, di sa ibang bansa naman to. Invasion ayon sa Malacanang. Ayan po. Pinawi rin ng Malacanang ang pangamba ng mga overseas Filipino workers o OFW at binigyan diin na may contingency plan ng gobyerno sa pagsagip sa mga Pilipinong maiipit sa posibleng pagsakop ng China sa Taiwan. Lagyan po natin ng sounds. Okay. Ito, 5. Tinan natin. Kung may sound. Ayon sa Malacanang. Ayan. Pinawi rin ng Malacanang ang pangamba ng mga overseas Filipino workers o OFW at binigyan diin na may contingency plan ng gobyerno sa pagsagip sa mga Pilipinong maiipit sa posibleng pagsakop ng China. Ang hirap nito. Baka biglang magkaroon ng giyera, magkakaroon ng labanan, invasion sa pagitan ng China at ng Taiwan. Marami po tayong mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho diyan sa Taiwan. Dahil po ang Taiwan ay sentro ng mga semiconductor. Diyan po sa semiconductor, nandiyan po yung mga microchip na mahalaga. Yung mga nano chip, yan, yung pinakamaliit na talagang mahalaga para sa mga technology natin. Hindi lang sa mga technology natin eh. Nandiyan din siguro yung mga wireless na mga pang-network, pang-Google, na ginagamit ng mga Google. Nandiyan din. Nandiyan din yung mga internet na ginagamit ng mga iba-ibang website, na mga device. Yan po, mahalaga po yan, yung mga yan. China sa Taiwan. Sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. O sana, wag naman tayo mabahala dahil wag naman sanang mangyari. Sana naman nakahanda yung mga gobyerno natin dyan. Sana lagi silang handa dyan sa pagka nagkaroon ng agarang paglilikas at sana naman ay nakahanda sila na ang mga pondo ay nakahanda rin para sa mga lilikas sa mga Pilipino dyan. At syempre, pag lumikas, pagdating dito sa bansa nating Pilipinas, ay di ko masabi kasi wala namang trabahong mapupuntahan. Ano nga ba ang trabaho makukuha nila rito? At syempre, sana may pondo para mabigyan sila ng ayuda. Syempre, sana hindi pa mga ayudang ginamit sa eleksyon. Sana mabigyan sila ng pondo para sa pangnegosyo. Matatandaan na nitong Biyernes, March 28, ay bumisita si US Defense Chief Pete Hegseth sa Pilipinas. Huli nitong inulit ang ironclad commitment o pangako ng Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Mahirap po tayong makipag-alyansa sa mga yan. Isa rin dyan sa mga trader eh. Yung sabagay, kapag tayo ba nagipit ang tanong dyan matutulungan kaya tayo ng mga yan? Diba? Kung nung si Biden nga sa mga binanggit niya hindi nga nabanggit yung Pilipinas. Ang hirap niya.
Lalo pa na ganyan ay naalalaman ng China na nakipag-alyado tayo sa Estados Unidos. At tiniyak na lalong palalakasin ang military-to-military cooperation sa gitna ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and a Etong dalawang bansa na to, Pilipinas at Estados Unidos, dapat mapangalagaan nila at matayuan nila to na ang pagtatandem ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sana walang iwanan kung sakali magkaroon man ng problema. Pero wala akong tiwala sa Estados Unidos. Grabe. Iniiwan tayo sa area niya. sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region. Talagang pinamumuka sa China, no? Nalalaman ng China to. Nung una, gumawa tayo ng fake news sa China eh. Kaya siguro doon na nagagalit yung China eh. Ginawa ng fake news tungkol kay dating Pangulong Roa Duterte na humingi raw ng asylum sa China. Nung after nung ginawa nila ng fake news na pumunta lang ng Hong Kong si Rodrigo Roa Duterte, ginawa na agad ng fake news na humingi raw ng asylum. Grabe rin itong GMA7. No? Lahat ng mga balita ng GMA7, puro mga basura. Mga walang hiya talaga yung GMA7 niya. Papahamak nila pati Pilipinas. Eh di syempre sa Pilipinas sila, gumawa sila ng fake news, eh damay ang buong Pilipino, damay ang buong bansa. Sino ba pupuntiryahin ng China? Eh di bansa rin natin. Ano ba naman ang alam nila dyan sa GMA? Basta nalaman na lang nila galing sa Pilipinas yung fake news. Eh hindi nila, alam ba naman nila na yung GMA7 eh, yan yung nagpakalat? Hindi. Kuga, general na ang gagawin nila. Galing sa Pilipinas daw. Oh, di ba? Walang hiyaan talaga ng GMA7. No? Within the South China Sea. He and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily. Samantala, Yan po. Hanggang dito na lamang po. Sana hindi na matuloy ang invasion para sa dalawang bansa. Damay rin po talaga tayo dahil yung mga kapwa natin Pilipino na mga bagong bayani na nagbibigay ng remittance para sa bansa natin at nagbibigay ng dollar, syempre, sa ekonomiya ng bansa natin na hindi naman natin alam kung saan napupunta. Kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.